Magandang araw mga boss, dahil wala naman akong narinig na ingay pag nililiko ang manibela dito sa rack and pinion, kaya lipat ako dito sa shock absorber dito sa coil spring niya. Narinig yung mga boss, dito sa coil spring meron siyang tumunog at magaspang yung galaw ng coil spring pag pinipihit yung manibela. Parang dito sa shock absorber, bagong palit daw sa shock absorber dito. Sa assessment ko mga boss, kailangan kong ibaba itong shock absorber para makita ko yung problema. Sa kabilang side mga boss, natapos ko nang gawin yon. Kaya lang nang chinek ko dito, meron din siyang ingay. Kaya tanggalin ko itong gulong para matanggal ko itong shock absorber ni customer. Sa pagtanggal ng shock absorber mga boss, meron yan 2 bolt na number 19. At dahil nga sa bolt and nut yan, gagamit ka ng 2 tools. Pag natanggal mo na yung 2 nut dito sa bolt ng shock absorber, gamit ka ng socket wrench sa number 12 para matanggal mo itong nut ng holder ng brake hose at madisconnect mo yan dito sa shock absorber. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 14, tanggalin mo naman itong nut dito sa stabilizer linkage. Tapos gamit ka ng ball hammer, paluin mo itong 2 bolt dito sa shock absorber palabas para pag hinugot mo yan mamaya, hindi ka mahirapan. Tapos gamit ka ng plier, tanggalin mo yung cutter pin dito sa nut ng tie rod. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko itong cutter pin. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 17, tanggalin mo itong nut dito sa tie rod. Tapos paluin mo na yan ng ball hammer para bumitaw itong tie rod dito sa steering knuckle mo. O diba, tanggal na itong tie rod. Dito muna ako pipesto sa ibabaw ng makina ni customer mga boss para matanggal ko naman yung cover dito sa shock absorber. Hindi mo kasi maluluwagad yung 3 nut dito sa shock mounting mga boss kapag hindi mo tinanggal itong kumukover dito sa ibabaw ng shock absorber mo. At dito naman sa cover ng shock absorber mga boss, meron lang naman yan 5 bolt na number 12 na tatanggalin ka. At pag natanggal mo na itong kumukover dito sa mga nut ng shock mounting, pwede mo na ngayon luwagan yung 3 nut na number 14 dito sa shock mounting. At pag maluwag na yan mga boss, kamayin nyo na lang sa pagtanggal para mas mabilis yung matanggal yung 3 nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yung isang nut natanggal ko na. Ito naman yung pangalawang nut na tatanggalin ko. Ayan o, makikita nyo, pangalawa. Ito naman yung pangatlo. O diba? Ganun lang siya kadali. Kaya hindi nyo kailangan mag-alala kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo dahil basic lang naman yan. Sabi nga ng mekanikong nangangantyaw sa akin, basic lang daw ang alam ko. Ito totoo naman, kaya ang itinuturo ko basic lang din eh. At aminado naman ako mga boss, lahat ng video ko basic lang yan. Kaya lang itong basic na ginawa nila, lalong lumala yung ingay. Kaya nakiusap sa akin si customer na ako naman daw yung mag-troubleshoot. After ko matanggal yung 2 bolt dito sa shock absorber, i-disconnect ko na itong steering knuckle dito sa shock absorber. Ito kasi mga boss, napalitan na ito ng shock absorber, stabilizer linkage, tie rod, rack end at shock mounting. Ang problema, yung ingay mga boss, lalong lumala pag pinipihit mo itong manibela. Meron siyang lagutok at magaspang pag pinipihit mo yung manibela, para bang pigil siya. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, katulad ng ginawa ko dito sa kabilang side niya. Tatanggalin ko rin itong shock mounting niya para ma-check ko. Pero bago mo tanggalin yung nut dito sa shock mounting, gumamit ka ng coil spring compressor. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ginagamitan ko yan ng coil spring compressor. Papaiksiin ko itong coil spring niya para pag tinanggal ko yung nut dito sa shock mounting, hindi bibiglang iigkas itong coil spring ng shock absorber. Paano mo naman malalaman ngayon kung tama na yung pagkakakompress mo ng coil spring dito sa shock absorber? Mapapansin nyo mga boss, itong coil spring, magagalaw nyo na yan mga boss dito sa shock absorber. Ibig sabihin, hindi na siya nakabanat. At syempre naman mga boss, dapat pag pinaiksi mo itong coil spring, balanse yung pagkakalagay mo ng coil spring compressor. Para pag tinanggal mo yung shock mounting, hindi siya tabingi. Pag napaiksi nyo na itong coil spring, gamit ka ngayon ng socket wrench na number 17. Pwede mo na ngayon tanggalin yung nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, natanggal ko na itong nut niya. Tapos hugutin nyo na ngayon itong shock mounting. Kaya lang may problema. Masikip tanggalin itong shock mounting. Diyan pa lang mga boss, ramdam ko agad na itong kinabit na bagong shock mounting may problema. Minsan kasi mga boss, ang problema, kahit balbon yung pyesa, ikinakabit. Gaya nito mga boss, kaya kung makikita nyo, ang hirap tanggalin. May mga ganitong pyesa talaga mga boss hindi dumaan sa quality control. Yung sumobrang goma niya, hindi natanggal. Tapos yung nagkabit naman ng shock mounting, isiniksik na lang basta. Dito na nga ako sa strut mount niya. Kung makikita nyo mga boss, itong strut mount niya, halos hindi mo siya maikot dahil nga sa hindi maganda yung pagkakalapat niyan dito sa shock mounting. Yung kurba nitong pagpapatungan ng strut mount, masyadong lubog.
At itong klase ng bakal mga boss manipis, kaya marka itong nut dito sa shock mounting. Isubo ko itong strut bearing mga boss dito sa lumang shock mounting ni customer na dating nakakabit. Swabing swabe na kahit pihitin ko itong ibabaw ng strut bearing, maayos pa rin ang lapat ng housing niya. Tatanggalin ko itong strut bearing mga boss para makita nyo. Wala kayong makikitang marka dyan na nagkakaroon siya ng gasgas. Meron marka ng kalawang. Kita nyo naman, 6 na taon na itong shock mounting ni customer kumpirma dito sa bagong bili, nagasgas agad. At dahil sa wala naman ako makitang sira dito sa shock mounting ni customer, ibabalik ko yan. Diba, ganda ng pito, oh. Kahit nasabi mo dito, ang galing, oh, smooth, oh. Bagong Diba? Pero bago ko ilagay itong shock mounting, tanggalin ko muna itong coil spring insulator, pati itong nasa ibabaw dyan mga boss. Ayan yung coil spring seat nya, pupunasan ko yan. After ko mapunasan yan mga boss, papahiran ko ng kaunting grasa dito sa pagpapatungan ko ng strut mount bearing. Pati itong strut mount nya mga boss, bago nyo ikabit yan, punasan nyo rin. Para yung kumapit na buhangin dyan, matanggal. Kasi mga boss, kahit maliit na buhangin lang, pag sumiksik dito sa pagitan ng strut bearing nyo, magkakaroon ng ingay yan. Kaya ako naman yan nasasabi mga boss dahil nga sa naka-encounter na ako ng ganyang problema. Pati itong shock mounting mga boss, pinahiran ko rin yan ng kaunting grasa. Manipis lang yung pahid. Para maganda yung galaw ng shock mounting, every time na ililikudyo itong manibela. Actually mga boss, kung wala naman kayong grasa, pwede rin wag nyo lagyan ng grasa yan. Kasi ito namang strut mount niya, meron ng bearing yan sa loob. Kaya ko lang naman pinapahiran ng kaunting grasa yan mga boss, para hindi siya magkaroon ng kahit man lang sipol o kahit na anong ingay. Kita nyo mga boss, pag maganda yung pagkakalapat ng strut mount bearing niya, malambot pihitin itong shock mounting. At dahil sa okay na ito mga boss, wala nang pigil kapag pinipihit ko itong shock mounting ni customer, ibalik ko na yan dito sa shock absorber. Siyempre naman mga boss, napaka-importante na dapat itong coil spring naka-guide yan dito sa shock absorber mo. Nakita nyo naman mga boss, diba, itong coil spring, tatapat siya dito sa stopper niya. Ganon din dito sa spring seat niya sa ibabaw, doon mo rin siya itatapat para pantay yung tayo ng coil spring mo. Bukod doon, para hindi siya mag-ingay, ilagay ko na itong nut dito sa shock mounting. At pag okay na, pwede mo na ngayon tanggalin itong coil spring compressor mo. Luluwagan mo lang naman yan mga boss, basta't ang gagawin mo lang, i-balance mo lang yung pagluwag mo, huwag mo siyang bibiglain. Para hindi ka mahirapan at nang sa ganon, hindi tumabingi itong coil spring. Dahil maluwag na yan, tanggalin ko na itong coil spring compressor. Tapos yung nut dito sa shock mounting niya, pwede mo na ngayon higpitan yan. Siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo ng nut dyan para walang problema. Siya nga pala mga boss, both side yung shock mounting nito, ibinalik ko yung luma. Dahil nga yung bagong ipinalit, sablay, nakita nyo naman. Samantalang itong luma ni customer, di hamak na maayos pa. At isa pa, para hindi na siya gumastos. O ilagay ko na itong shock absorber. Kailangan maisentro nyo sa butas yung 3 bolt nitong shock mounting para lumabas siya. Nang sa ganon, may ilagay mo na yung 3 nut na number 14 dito sa bolt ng shock mounting mo. At pag okay na, nailagay mo na yung 3 nut, pwede mo na ngayon gamitan niya ng box wrench na number 14. Tsaka mo ngayon i-final yung higpit dito sa mga nut. Siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo. Para hindi kayo maabala. Unang-una, merong nakalagay na cover yan. O ilang bolt din ang nakalagay dyan, 5. O di magkakalas ka pa ng 5 tornilyo para higpitan mo lang itong mga nut dito sa shock mounting mo. Kaya dapat siguraduhin nyo na maayos yung pagkakahigpit nyo lagi ng mga bolt and nut sa tuwing gumagawa kayo o nagdi-DIY kayo ng sasakyan nyo. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ulit ako sa baba. I-connect ko na itong steering knuckle dito sa shock absorber. Tapos pwede mo na ngayon ilagay yung 2 bolt na number 19 dito sa shock absorber. Pag medyo nahihirapan ka sa pagkabit ng bolt mga boss, medyo uga-ugain mo lang itong steering knuckle niya para hindi ka mahirapan magsentro at madali mong mailagay itong bolt. Tapos gamit ka ng tubo, itulak mo pababa itong stabilizer bar para itong dulo ng stab link mo, may shoot mo yan sa butas ng shock absorber. Ayan ang mga boss, nakita nyo, na-shoot ko na, tapos nilagay ko na itong nut na number 14. Pati itong bolt na number 12 mga boss, nilagay ko na rin dito sa holder ng brake hose. Ganon din itong 2 nut dito sa bolt ng shock absorber, nilagay ko na rin yan. Tapos gagamit ako dyan ng impact wrench mga boss para mai-final ko na yung higpit dito sa 2 bolt ng shock absorber. Pag okay na, higpitan ko na rin itong nut dito sa stabilizer linkage, pati itong bolt dito sa holder ng brake hose. Kung makikita nyo, hinigpitan ko na rin yan. Tapos i-connect ko na itong tie rod dito sa steering knuckle.
Tsaka yung nut niya na number 17, ipakapit ko na yan dito sa thread niya at gagamitan ko na yan ng impact wrench para i-final ko na agad yung higpit. Siyempre itong caterpillar niya mga boss, huwag yung kalimutang ilagay. Ayan yung naglalak dito sa nut para hindi siya lumuwag. At kung sa palagay mo wala ka nang nakalimutang higpitan, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Siguraduhin mo lang na nahigpitan mo ng maayos yung mga nut niyan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Subukan na natin ito mga boss, si customer na pahatulin natin para sigurado. Testing mo na, sir. Para malaman natin. Teka, isat mo muna. O sige, testing mo na ngayon. O ano, niwala ka na? Wala rin tunog! Binalik lang stock ko na wala rin tunog. Wala no. Wala na nga. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood.